ka na ika'y mawiwili. So mga par, matapos nga po ang naging weigh-in sa pagitan ni Jun Kim at Naoya Inoue, dumiretso kaagad mga idol si Inoue at Kim sa kanilang glove selection, kung saan mga idol, si Inoue pinili nito ang Dokumu brand. Hindi lang tayo sure mga idol kung parte ito ng winning gloves na sinusuot palagi ni Inoue. Pero sa ngayong glove selection mga idol, wala naging issue at smooth ang pagpili. Hindi kagaya dati sa naging laban ni Inoue kay Stephen Fulton, na bukod sa pinagbintangan si Inoue na makapal ang kanyang wrap sa kamay, nahuli pa ito sa retapping ng gloves. Yung nakabukas ng silyo ng gloves bago nakarating sa kampo ni Fulton. Pero sa ngayon mga idol, naging smooth ang selection. Samantala marami naman po ang nagpapasalamat ng mga boxing fans matapos sinabi kahapon ni Naoya Inoue sa naging press con nito sa laban niya kay Jun Kim. Nabuo na ang kanyang pasya na matapos ang laban nito kay Jun Kim bukas ng gabi, mag-i-ensayo na daw ito mga idol sa Amerika. Dahil ang next na target ng laban nito mga idol ay sa US, kung saan napabalita na ang WBC mandatory nito na si Alan Picasso ang susunod na papalaga ni Inoue. At pagkatapos nito mga idol, pupunta daw si Inoue sa Saudi para doon huling makipaglaban under naman sa promotion ni Turki Al-Sheikh, na malaki ang tsansa mga idol na si Murodjon Akhmadaliev ang kanyang makalaban dito. At kinatuwa nga ito ng mga boxing fans mga idol dahil pagbibigyan na daw ni Inoue ang mga tao sa US na makita muli ito na doon makipaglaban. Pinagsaksi kahapon mga idol ng batikos ang kampo ni Inoue matapos sinabi ni Bob Arum na mas legendary daw si Inoue kumpara kay Manny Pacquiao kahit na puro sa Japan lamang ang kanyang laban. At ang resume nito mga idol, masasabi natin na wala pa sa kuko ni Boss Manny. At malamang mga boss, hindi lang mga boxing fans ang matutuwa sa posibleng paglaban ni Inoue sa US, maski na ang mga kilalang personalidad sa boxing sports. Excited na rin siguro na makita lumaban si Inoue sa Amerika. Ito na nga mga idol ang hinihintay ni Floyd Mayweather Jr. ang lumaban si Inoue sa US. Sa panayam kasi nito dati mga idol, gusto talaga ni Calvo na lumaban ng Japanese Monster sa kanyang bansa dahil sa US daw talaga ang sentro ng world class boxing. Kumbaga pinamumugaran nito ng magagaling na fighter. At para masubukan ang pagiging mabagsik ni Inoue dito, dagdag pa ni Calvo mga idol, gusto niya ipa-urine test at drug test si Inoue para malaman daw na tunay talaga ito na malinis na fighter. Sa madaling salita mga idol, gusto talaga ni Floyd na gayahin ni Inoue ang ginawa ni Pacman na sa Amerika ito nag-build up ng kanyang karera sa boxing sports. Nasubukan ng bagsik ni Pacman, kalaban na malalakas na kalaban, at kasabay nito mga idol, negatibo lahat sa drug test ang Pinoy. Mahirap talaga mga idol maka-earn ng respeto si Inoue sa mga kagaya ni Floyd. Mataas kasi ang standard nito sa boxing sports. Lalo pa ang kasabayan nito ang kapwa Asian fighter ni Inoue na si Manny Pacquiao na kinikilala na mahigpit na kalaban ni Floyd sa pagiging GOAT ng boxing sports. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po maikasang laban ni Ryan Garcia at Rolando Romero para sa unang laban ng The Ring Magazine sa Amerika, kung saan mga idol, kaagad po bumanat si Garcia kay Rolly Boy. Ano yan ni Bagito? Kung si Pitbull daw tinatawag na aso, si Rolly daw mga idol isa namang dog food. Kumbaga kung easy fight lang daw si Pitbull kay Ryan, mas easy fight pa talaga si Romero. Sa katunayan nito mga idol, tinawag pa ni Ryan Garcia na isang charity work lamang ang laban nito kay Romero. Well, malalaman natin yan mga idol sa oras ng bakbakan. Kumpiyansa din kasi si Romero mga boss. Nadudurugin nito si Ryan Garcia sa bakbakan, kagaya sa ginawa nito sa naging sparring nila dati.